Talaga nga naman guys na hugas kamay ngayon si Kadigungan. So paano mo naman nasabi, Mima? Ito yung balita guys, oh. Ex-President Duterte denies link to destabilization plot versus Marcoses. Hugas kamay si Kadigungan. Natakot ata na baka papasukin ho ni Pangulong PBBM yung ICC. Kaya hugas kamay ngayon si Tanda. So ngayon guys, babalikan natin yung mga eksenang ganap. Kasi personally guys, hindi naman talaga malabo na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay talagang kasabwat or kasama dito sa binubuo ng mga retired generals na destabilization plot laban dito kay Pangulong PBBM. Kasi first things first, di ba galit siya ngayon sa ating administrasyon. Sinabi niya nga na walang nagsasalita sa inyo, natatakot kayo, di ba? Walang nagkikriticize, siya daw ho yung magiging newly faces of the opposition. So nagbanta na siya. And then, galit din siya kay Romualdez. So talaga nga namang pinupursue nila na makapasok siya as a senador sa 2025 election. So anyway, yung mga nakaraang balita, nagsimula ho kasi yan dito kay General Browner. So basahin lang muna natin Armed Forces of the Philippines, AFP, Chief of Staff General Romeo Browner made the revelation in his speech during the change of command ceremony of the Western Mindanao Command or WISMINCOM noong Friday. Sabi niya, ni Browner identified retired military officers behind the plot destabilization the Marcos government. So marami tayong naririnig na mga masasabi natin destabilization effort. Sabi niya ni Browner, may mga nagsabi na magkakaroon muli ng kupditat and sadly some of them were former officer of the AFP and nakausap ko yung iba sa kanila. So, yun na nga yung pinaka-biggest revelation na talagang ni-revealed ni General Browner. And after an hour lang, siguro sabihin na lang natin 10 hours ago, kinabukasan, naglabas ho ang iba't ibang pahayagan na misquoted lamang daw ho itong si General Browner. So, pinagmumuka nila nakasalanan ng mainstream media at sinungaling itong si General Browner. Sabi ho yan ni National Security Advisor Eduardo Año. Ito guys, si Eduardo Año, minions to ni Kadigungan. So ako guys kapag may usok, literal na may apoy yan dyan. So para sa akin, naamoy ko lang guys na baka mayroong mga retired generals dito sa kampo ni Anyo na nag-usap-usap sila or nakarinig ng balita, nagagawa ng destabilization plot, and then, di ba, sabihin na lang natin, may balimbing doon, ni-report dito kay Browner, at yun, na-reveal yung kanilang secret, and then naghuhugas kamay na sila na kumbaga hindi yung totoo, misquoted lamang ho itong si General Browner. So yun ho yung kanilang pinalabas. And then guys, kasi ako personally, 'di ba itong mga AFP natin, mga kasundaluhan, talagang malaki yung utang na loob ho dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi si Kadigungan ho yung nagtaas ho ng kanilang sweldo. Kaya malamang sa alamang, susunod yan sa magiging utos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At itong AFP at itong National Security Advisor natin na si Anyo, naghuhugas kamay sila kasi nga, nabisto sila ni Browner. So, did you really get my point, guys? And then ngayon, syempre, na-link in si Duterte sa issue na to kasi hindi naman talaga malabo na mapasama siya kasi in the first place, siya na yung nagiging newly faces of the opposition ng ating Kongreso ngayon, 'di ba? Lalo pa sa mga eksenang ganap diyan sa Congress, yung pagtanggal ng confidential funds sa kanyang anak ukol dito sa West Philippine Sea, na tubig lang naman yan, 'di ba, na pinakabulok, rotten institution daw ay ang Congress. So, hindi malabo na sa kanyang pananalita, siya ay talaga kasabwat sa binubuong kodita, 'di ba, destabilization plot ng mga retired generals. So anyway, balikan natin tong yan, basahin natin muna. Former President Rodrigo Roa Duterte denied the allegation. Alangan naman sabihin niya na siya ay miyembro or kasapi, 'di ba? So malawang madami nang wala nang hindi na magtitiwala sa kanya. So talagang magdi-deny 'yan. Well, kaugali niya itong mga Chinese, 'di ba? Denial din. So kahit nga din itong, 'di ba, yung mga Chinese doon sa pinagsisira nilang coral reefs, 'di ba, dininay nila? So si Kadigungan, syempre amo niya 'yan, hawa-hawa na yung ugali. Ganyan din siya, denial din 'yan. So anyway,
Sabi pa dito, denied allegation that he's behind the reported destabilization plot against President Marcos as he remarked that any talks of coup d'etat should be out in the open. So, sabi niya ho sa SMNI, sa gisan sa China, ay gikan para pala sa masa, noong November 7, in-explain niya na how his name was linked to the supposed destabilization plot that has since been denied by the military. So sabi niya, I really don't know how I was dragged into this. But you know, as a former employee of the government, I remember talking to some of the retired generals. Ang sabi ko lang naman doon, what I said, there was just as long as there is no serious issue of corruption. So, dyan pa nga lang sa part mo na, 'di ba? Kapag malala na yung corruption, diyan magkodita na tayo. So, meaning to say, may balak talaga siya. 'Di ba? So, denial lang ang lola nyo. Denial lang yung lolo nyo. So, meron din tayong mga evidence. Meron din tayong mga ebidensya sa mga retired generals na mga nagpapasimuno ng kodita. Kabilang na yan dito si pakita ko sa inyo guys si Leonardo Odono, 'di ba? Tapos itong si General Eliseo Rio, Franklin Isaac, Gas Lagman, and frontmen and the crusade of truth retired generals are in the attendance. Kasi nangyari tong eksenang ganap na to during September 21, if I'm not mistaken, itong movement na to noong September 21. Kasi nga, this is a celebration anniversary of martial law. So, tinapat talaga nila sa mismong time ng martial law. 'Di ba? So yan ho yung mga pinangalanan ko na mga retired generals na nagbabalak ho ng kodita para dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang kapal nga guys, sa part na bumubuo sila ng kodita. Samantalang yung mga pinapanlamon nila, 'di ba? Sustentado sila ng government ngayon. Ang kakapal ng mukha nila na bumuo ng coup d'etat, ang kakapal ng mukha nila na bumuo ng kodita, 'di ba? Tapos in the first place, palamunin sila ng gobyerno. So nakakalungkot nga sa part na ganun yung kanilang ginagawa na imbis tulungan ang ating government ngayon para mapaunlad ang ating bayan, ang ginagawa nilang kalaban si Pangulong PBBM na in the first place, hindi naman nakikipaglaban sa kanila, hindi naman po sila inaano. So anyway, going back sa ating topic ngayon, denial ang lolo nyo. So, sabi pa dito, as a former president ng mga retired generals, maybe they have quoted me na ganoon. Pero sabi ko nga like that, but I also said, bring it out in the open. When we talk coup d'etat or changing government by force, you talk about it openly para walang duda. The former chief executive added. So Duterte was reacting to the last week report by the Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff Romeo Browner that there was a destabilization plot against Marcos. This, however, was clarified by AFP spokesperson Midel Aguilar, who said the AFP was misquoted. Misquoted kasi nga, naguhugas kamay kayo. Diba, ginagawa nyong mali si General Browner. Palabas lang yan, guys. Kasi itong kodita na to, hindi natin to basta-basta baliwalain lang. Basta-basta isa walang bahala na pag sinabi na misquoted ay hindi na tayo magdududa. Kasi guys, malay nyo diba, kakasabi ko pa lang, kapag merong usok, merong apoy. So, meaning to say, baka, diba, sa grupo nila, nila Anyo, si Anyo kasi minions to ni Kadigungan. So possibly, meron ho mga retired generals sa mga nag-usap-usap dyan para mag-form ho ng, yun na nga, kodita. Kasi sabi nga ni Pangulong Digong, dating Pangulong Digong, na as long as there is no serious corruption, bakit tayo magkokodita? Pero the way na kanyang pagkasabi yun, syempre may issue dito sa confidential funds, hindi pinagbigyan na kanyang anak. So hindi malabo na bilong talaga siya sa mga nagpapauso, nagpapalaganap, itong tinatawag na kodita. And then, beside, imagine, di ba, kakasabi ko na nga, again and again and again, kapag may usok, mayroong apoy. So, basically, meron ata silang napag-usapan dyan, and then, may isang balimbing na nagsumbong kay Browner, and then si Browner, siniwalat niya on public. Hindi naman yan mamimisquoted kung wala talaga yang narinig. Hindi naman yan magsasalita ng ganyan kung wala yang narinig. Di ba? So, ako kasi guys, personally, yung loyalty ni Browner talaga dito kay Pangulong PBBM. So,
hindi ho nagkamali si Browner sa point na yun. Talagang pinagkaisahan siya ng AFP kasama ang National Security Advisor na si Anyo na mali daw ho yung sinabi ni Browner. So, that's it. So, pero hindi natin to pwedeng walang bahala, 'di ba? Kasi hindi lang to, 'di ba, mini-mini na issue. Kundi this is a serious issue na talagang ngayon na na-link in yung pangalan ni Kadigungan, talagang dinideny niya. Anyway, sabi pa dito, the former president, however, has assured that he sees no issue that would create a turmoil in the short or long horizon. Instead, he told the military that rampant uncontrolled corruption and abuse of authority are the main reason that could lead to the overthrow of the government. So, di ba, nagpaparinig na siya. Corruption is a serious threat. So, kapag malala na yung corruption, pwede tayong magkodita. So, di ba, yung kanyang pinaglalaban, ano yung pinaglalaban niya? Pinakabulok na institusyon ay ang Congress. The most rotten institution is the Congress. Madaming nakawan dyan. So, meaning to say, nagbigay na siya ng clue. Di ba, na may corruption dyan sa Congress. And that is the reason why kaya siya nabilong dito sa usaping kodita kasi nga parang siya din yung nagplano and ngayon totally fine na dinideny niya. Sabi niya, I said what would bring the government down if pag malaman ng tao ang pera nila ginagastos para sa sarili mo. People find out their money is being spent selfish reason. That's what I told the military. So, sabi niya pa dito, Duterte, who was never vocal about his support to support for Marcos despite VP Inday Sara Duterte teaming up with him for the May 2022 election, is also in the middle of the world war with the House of Representatives following its decision to realign his daughter proposed 650 million confidential funds in 2024. He explained that with every information at the president's disposal, he should be aware of coup attempts and use his power to counter threats to democracy. Former President Rodrigo Duterte denied allegation that he is behind the reported destabilization plot. President Marcos, as he remarked, and that any talks of coup d'etat should be out in the open. Anyway, denial si lolo nyo. So, malamang sa alamang, i-deny niya yan. Ano ina-expect nyo? Aamin siya, nakasama siya dyan. Eh di ba, nabash siya ng todo. Kung inamin niya man yan. So, talagang i-deny niya yan. So, alam nga naman ano ina-expect nyo. So, ngayon, pag inamin niya din yan, possibly, napapasukin ni Pangulong PBBM itong ICC, which can cause na pwede siyang makulong. Kasi, kanya ba namang kagagawa na hindi makatao? 'Di ba? Bloody war on drugs, the point na kahit mga inosente namamatay sa kanyang war on drugs campaign na palpak. So, 'di ba? Kapag kinalaban niya si Pangulong PBBM, meaning to say, talaga nga namang may power din si Pangulong PBBM na papasukin itong ICC. So ngayon, naghuhugas kamay siya. Kailangan niya mag-public na hindi niya to ginawa, na hindi niya to sinabi para malinis ang kanyang pangalan. That's it, guys. So anyway, yun lamang ho, at it's me again, si Mimalisyon nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.